Marami na pong sumubok lumaban sa processor po ng smartphone na to, pero lahat po nabigo. Isipin nyo po papalabas na po yung Helio G200. Pero still guys, ito pa rin po ang hari ng mga Helio G series sa mga processor. Kung malakas sa processor po ang hanap natin. Anong smartphone sa may less than 10,000 ang merong ganitong klase ng settings sa may Call of Duty Mobile? Wala pa din guys. Dahil kahit yung papalabas po ng Helio G200, still wala pa din pong sawa si MediaTek. Nai-overclock po ang processor nila na yan. Alam nyo pong malaking difference ng G99 at ang G96 is yung pagiging 6nm na po niya compare po sa may G96 na naka 12nm pa. Pero alam nyo po pinagkaiba ng G99 at ang G100, wala po guys. Pangalan lang. Yun lang po yung pinagkaiba nila. Then ngayon maglalabas po sila ng Helio G200. Grabe, first impression natin dito, pwede mo maisip na doble po yung ganda niya ng Helio G200 compare po sa may Helio G100. Well guys, technically totoo naman yan. Pero hindi po sa overall na performance ng Helio G100. Ang malaking pinagkaiba lang po ng G100 at ang G200 ay supported na po siya ng 200 megapixel. Si Helio G200. At alam nyo na po kung bakit po Helio G200 ang pangalan niya. Grabe na po si MediaTek guys. Mukhang aabot po tayo sa may G1000. Pero yung performance po ng smartphone nila is hindi pa rin po nababago. Kaya naman guys, itong si G95 pa rin po ang pinakahari po ng G-series ngayon na mas malakas pa rin po sa mga bagong labas ngayon. Imbis po na i-improve po nila ang G95, ang ginagawa po nila is pinipilit po nila sa atin ng G96 na umabot na nga po ng G200. Konting upgrade, konting overclock, then si MediaTek maglalagay na po ng advertisement na bagong processor daw po nila na superb ang performance. Pero kung titingnan po rin na maigi, still same performance pa rin po siya ng last year model. Buti pa si Unisoc guys, naglabas po ng mas malakas sa processor compare po sa may G100. Ang problema lang po ng processor nila ay kailangan po pong maging optimize sa mga games po na mga nilalaro natin. Dahil yung bagong processor po ni Unisoc is meron po siyang quad-core. Quad-core po na GPU at si G99 at si G100 at si G200 is meron lang po siyang dual-core na GPU. Yun po yung pinakamalaking difference sila. Quad-core kay Unisoc, dual-core lang po kay MediaTek. Kaya paano tataas guys ang graphics ng Call of Duty Mobile kung di naman po nila binabago yung processor? Nababago lang po yung pangalan, pero paulit-ulit lang. Hindi tulad po nitong si Helio G95, napakaganda po ng gameplay natin at napakataas po ng graphics sa may Call of Duty Mobile. Kaya still kahit ilang taon na po ang processor nito, ito pa rin po ang pinakamalakas nila sa 4G po ng mga smartphone ni MediaTek. Imbis talaga guys na gawin po nilang 6nm itong G95, ang ipinipilit po nila sa atin is yung G96 na napakatagal na umabot na nga po ng G200. Isang problema lang po ng G95 is medyo mabilis nga po siya mag-init sa mga mabibigat na games. Dahil kung titingnan nga po natin ang performance ng G95, malakas nga po siya sa may gaming, kaso mabilis nga rin po siyang uminit. At dahil nga po dyan guys na naka 12nm siya. Kaya kung gagawin po nilang 6nm to, edi sana masaya po lahat ng smartphone sa mga less than 10,000 po na mga SRP. Isipin nyo guys, lumabas po ang G96 mga 2022 kung di ako nagkakamali. Ngayon 2025 na, pero yung performance po nila, still hindi pa rin po nababago. Bukod nga lang po guys na naging 6nm na yan. Dahil ang problema rin po guys ng G96 is naka 12nm po siya. Malakas din po siya mag-init, tapos mahina pa sa may gaming. Ito po guys yung lagi ko pong sinasabi sa inyo. Nangyayari po ang mga malalaking upgrade sa mga smartphone. Sa mga 10,000 to 20,000 po na mga smartphone. Pero sa mga 10,000 po pababa ng mga smartphone, still guys ilang taon na po sila na same performance pa rin. Isipin nyo pa panahon ng 2021, Dimensity 800 pa lang po yung processor or 810 5G kung di ako nagkakamali. At same processor lang po yan guys ng G99, sadyang naka 5G lang po siya. At taon-taon guys, nag-i-improve po ang mga processor ni MediaTek sa mga 5G po ng mga smartphone nila. Na ngayon po guys sumabot na ng Dimensity 8350 5G na sobrang lakas. Pero ibang usapan po guys yung mga gumagamit pa ng mga lumang processor ngayon 2025. For example po guys, sila Vivo, sila Realme, saka sila Oppo. Gumagamit po sila ngayon ng 5G na mga processor sa Dimensity 6300 5G. Ang problema lang po sa may processor na yan is overclock version lang po siya ng Dimensity 810 5G na 2021 pa po nilabas. At ngayon 2025 na, binabago lang po nila yung pangalan. Pero sa may performance, still yun pa rin po iyan. Then ngayon po guys, 2025 na, ang bibigay po sa atin ng processor ni MediaTek is Helio G200 naman. Na para bang iisipin po ng karamihan sa atin na
Especially po yung mga walang alam sa cellphone. Siguro napakalaking upgrade ng Helio G200 kung meron po tayong G99 or G100 po na smartphone. Ang problema guys, alam niyo na po na wala pong malaking upgrade yan. Wala sanang problema kung yung Helio G100 ilalagay po nila sa mga less than 5,000 po na mga smartphone. Then yung G200 sa less than 10,000 naman. Kaso hindi po nila gagawin yan dahil sino pa bibili ng G200? Siyempre meron pa rin bibili niyan, yung mga wala pong alam sa smartphone. Ang wish ko lang po talaga guys, magkaroon po ng kalaban si G-Series sa mga less than 10,000 na mga presyo. Para naman medyo kabahan sila at gumawa po na medyo malakas sa processor. I hope lang talaga guys, maglabas din po si Snapdragon or si Unisoc ng talagang magandang processor na mas malakas po sa may G100. Hindi yung paano po maglalabas si MediaTek na mas malakas po sa may G100. Kung wala naman po silang kalaban na mas malakas po sa kanila ngayon. Kaya sa mga meron lang po diyang budget na 10,000, hindi man po tayo makakakuha ng mas malakas sa processor. At least man lang sana, yung 5G po yung makuha natin. Na kahit papano is naka 5G na po tayo. Tulad po nila Nubia Neo 3, Galaxy A16 5G, saka po ng Poco M7 Pro 5G. Mga less than 10,000 lang po siya. At mga same processor lang po yan. I mean same performance lang po ng G100. Pero at least nga po is naka 5G tayo. O kaya Helio G100 naman yung makuha natin. Pero kung sobrang ganda naman ng camera, pwede na. O kaya si Infinix Note 50, napakaganda po ng kanyang build quality. Tapos nagsisale pa po siya ng less than 8,000 lang. Naka G100 man po siya guys. Pero binawi naman sa build quality niya. Kaya as of recording this video guys, si G95 pa rin po ang pinakamalakas sa processor ni MediaTek sa mga 4G po ng mga processor nila ngayon na mas malakas pa po sa may G200. At itong si Realme 8 na po ang isa sa pinakahuling smartphone na meron ganitong processor. Saka buti pa po itong si Realme 8. Nagkaroon pa po ng huling update nitong July 2024. Ewan ko lang yung ibang smartphone na merong G95 na processor kung nagkaroon pa po sila ng software update. Tulad po nila Infinix Note 10 Pro at Redmi Note 10S. Sa may mga gamit po ng dalawang smartphone na yan, kailan po yung huling Android update ng smartphone nyo? Saka nagtataka din po ako dito guys sa may Realme 8. Paano po nangyari guys na meron po siyang 5,000 mAh battery pero sobrang nipis po ng smartphone na to. Na para ba naka silicone carbon battery etong si Realme 8 guys. Actually brand new ko po nabili ang smartphone na to ng kulang 8,000 sa may Lazada. At napakaganda pa rin po ng smartphone na to. And yun lang po guys. Thanks for watching.